Good news mga guys. Ang Department of National Defense Secretary na si Gibo Teodoro ang sabi niya tatapatan ng Pilipinas ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Matindi to mga guys. Ang tapang na sinabi ni Gibo Teodoro na tatapatan ng Pilipinas ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Napakatapang talaga nito ng ating DND Secretary na si Gibo Teodoro, no? Matapang, dapat lahat ng namumuno ganyan sa kanya, may bayag. Hindi sa hindi sa pangalipusta sa mga iba, no. Talagang may goal si Secretary Gibo. Okay? So guys, kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please pakisubscribe din kay Summit Media Philippines. So, itong video na to sa kanya to, bibigyan lang natin ng reaction video at komentaryo, suggestion, criticism, at pwede rin naman kayo magbigay ng komentaryo diyan sa baba. Dahil pare-pares lang naman tayong may pakialam sa West Philippine Sea, di ba mga guys? So, okay, umpisahan na natin. Okay? Please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Umpisahan na natin mga guys. Tila naging tuloy-tuloy na ang ginagawang pangharas ng China sa Pilipinas. Yun. Lalo-lalo na sa mga nasasakupan nitong mga isla at bahura sa West Philippine Sea. Hindi rin nakaligtas maging ang pag-aasaylan na kumakailan lamang ay pinutakte ng dusi-dusi ng mga sasakyang pandagat ng China, kabilang na dito ang kanilang China Coast Guard, mga militia vessels at maging ng isa sa kanilang carrier strikes group na nakadestino sa Dagat Pasipiko. Nasundan pa ito ng ilang mga panghaharas sa mga barko ng BFAR nang nagsagawa ng mga resupply mission sa Scarborough Shoal, kung saan winaterkano ng mga sasakyan pandagat ng China Coast Guard na naging sanhi ng pagkasira ng ilang bahagi ng BRP Dato Pagbuaya. Dagdag pa rito Teka mga guys, tingnan naman lagi na lang kawawa ang ating mga tropa diyan sa West Philippine Sea. Ang BFAR, pati nga hindi lang BFAR, pati ang Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard yun talagang hindi sila natatakot ang mga Chino. Ang matindi. Pinakabagong insidente na nangyari kung saan gumamit ng high-intensity laser ang isang Chinese Navy missile boat ng 3 beses laban sa isang sasakyang pangimpapawid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa ng maritime surveillance sa West Philippine Sea na naglagay sa mga crew nito sa isang panganib. Nangyari ang insidente ng tanghali ng Biyernes habang ang isang BFAR Cessna patrol aircraft ano ba ay yan? nakakita ng China Coast Guard vessel na may bow number 21555 at dalawang Navy Type 22 Hobby class missile boat na humahabol sa dalawang BFAR vessels na BRP Taradipet at BRP Ramapanit malapit sa Sasa o Half Moon Shoal, isang tampok na matatagpuan ng halos 100 kilometers o 60 nautical miles lamang sa labas ng Palawan. Ayon sa isang maikling Teka, tignan nyo naman yung balita na yan napakakawawa talaga ng mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea, Sa kabila na di ba yung nakaraang buwan o linggo, di ba? Nakaraang buwan nagpasa ng batas ang Pilipinas diyan sa West Philippine Sea, ang maritime law, di ba? So talagang hindi talaga tumalab. Hindi yata tumalab sa China, hindi yata natakot. Matindi tong mga Chino na to, buod ng ulat ng BFAR na ibinahagi sa ilang mga local media. Pagkaraan ng ilang sandali, isa sa dalawang Chinese Navy missile boat ang nagpagkinang ng laser laban sa BFAR aircraft. Ang mga piloto nito ay naglabas ng isang hamon sa radyo sa sasakyang pandagat ng China na ihinto ang pagtutok ng laser, ngunit walang tugon ang mga trainer dito at patuloy ang ginagawang panghaharas. Ang isa sa mga Chinese missile boat sa halip ay nagpaputok ng laser ng 2 beses sa humigit kumulang 5 minuto ang pagitan. Ang laser ay nagpapaliwanag ng
high-intensity white Yun. light na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag sa mga mata ng Yun. mga piloto. Pero ayon Matindi. sa ulat, sinabi mismo ni Secretary of National Defense Gibo Teodoro na simula pa lamang ito ng laban ng ating bansa sa mapanghas na ginagawa ng bansang China. Ang madalas na pagpapakita ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas mula sa Philippine Coast Guard at BFAR sa West Philippine Sea ay indikasyon na nagiging doble na ang ating mga presensya sa katubigan na sakop ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. At ito ay para harapin ang mga sasakyang pandagat ng China at itulak palabas ng ating karagatan. Ayon kay Gibo, masusundan pa ito ng ilang mga sasakyan pandagat mula sa Philippine Navy na sasama sa gagawing Yes. rotational mission Ayos ng yan, mga barko mula sa Philippine Coast Guard at BFAR. Dagdag pa rito, natatapatan na ng Pilipinas ang China sa kung anong mga pwersa ang ginagawa nila sa Yun. West Philippine Sea. Kabilang na dito ang mga barko tulad na lamang ng mga Del Pilar class at Jose Rizal class frigate na may kakayahan makipagdigma sa mga barko ng China kung sakasakali. Sinabi ng ilan sa mga defense expert na unti-unti nang namumulat ang gobyerno ng Pilipinas na harapin ang bansang China ngipin sa ngipin. Iyon. Dahil ito na lamang ang pinakahuling option para pigilan ang mga Chino sa pananakop ng mga bahura at isla na sakop ng Pilipinas. Yes. Yes, tama, no? Ayan ang si Gibo. Tingnan naman ang sabi ni Gibo, tatapatan talaga ng Pilipinas kung ano ang kaya ng China, kung ano ang inilalabas ng China sa West Philippine Sea, mga assets, tatapatan ng Pilipinas. Magpapadala rin ang Pilipinas ng mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy, para nga tapatan ang China. Hindi naman sa naghahamon ng Pilipinas, no, sa gera, kundi magpapakita lang ng lakas o presensya ang Pilipinas na sa katunayan na ang West Philippine Sea o ang exclusive economic zone na sakop ng Pilipinas ay kayang bantayan ng Pilipinas. Kaya ayon ang papakita ng gobyerno ng Pilipinas sa China. Ganon ang gusto ni Gibo Teodoro. Matindi. Sana nga, no? Sana nga ipadala. Wala nang ibang choice, eh. Wala nang ibang choice ang ating ating pamahalaan o ating gobyerno, kundi magpadala talaga ng mga assets na pandigma diyan sa West Philippines. Hindi naman porket nagpadala ng barko mga pandigma diyan, may paggera na, hindi Pag once na unang pumutok ang China, takot lang nila, no, hindi sila magpapaputok niya, no. Kasi alam nila na may mutual defense treaty tayo sa Amerika. Kaya hindi sila magdadalawang isip, no, o magdadalawang isip yan na mauna sila na pumutok diyan sa West Philippine Sea. Hanggang pagbababanta, hanggang pananakot lang naman yan mga Chino na yan, no? Mga buwisit na mga China yan. Okay, no, mga guys. So hanggang dito na lang tayo, mga guys. So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?